Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin lang ating Panginoon. Napaka-inam po magpuri, sumamba at pasalamat sa ating Panginoon. So kung ating pong pag-aaralan, tutunghayan po natin, mga kapatid, ang pananambahan po sa langit na mababasa po natin dito sa huling aklat ng New Testament, huling aklat ng buong Biblia, ang Revelation. Ang Revelation po ay nagpapakita kung paano po pinupuri at sinasamba ng makatotohanan ng ating Panginoon. So kung titignan po natin yun, kung pag-aaralan natin, makikita po natin ang pagsamba ay kailangan wholeheartedly. There is no such thing, there is no such worship as half-hearted worship. Ang totoo, ang totoo wala naman po talagang level ng makatotohanan worship maliban sa 100% na worship. Kapag hindi yan 100%, hindi po yan tinatanggap sa langit. At yan po ang nakikita natin sa Revelation. So ano po ibig sabihin noon? Worship is an attitude, mga kapatid. At pag sinabi natin attitude, sa Tagalog, ano yung attitude? Ugali. Ugali. Ano-ano yung mga ugali? Magaspang na ugali, masayahin na pag-uugali, gentle na pag-uugali. Ibig sabihin yung ugali mo, mga kapatid, nagiging evident yan, nakikita yan. Amen po ba? Hindi mo maitatago yung ugali mo eh. Makikita po yan. Kung masayahin ka, sasabihin ng kapwa mo, ugali mo na tayo, ugali na. Masayahin siya. Kapag magaspan ang ugali mo, makikita yan ng mga tao, yung tao na yung napakagaspang ng pag-uugali. Makikita, may nagiging evident. Worship is an attitude. At nakikita po yun. Nakikita. In a surface, nakikita po ng tao, nakikita natin how our brethren worship sa surface. Nakikita natin. Although hindi natin nakikita yung takbo ng isip at yung nilalaman ng puso. Pero how we react in times of worshiping God, in corporate worship. Nakikita ng tao yon. Ikaw ba'y masayahin sa worship? Ikaw ba'y punong-puno ng pagdududa sa worship? Anong nakikita sa'yo? Because it is an attitude. Okay? At ang nakakakita ng makatotohanan ng worship at nag-a-assess kung nag-worship ka ba talaga. Sino po? Ang langit, ang ating Diyos. Siya yung nagsasala. Kaya nung New Testament, yung unang-unang worship na pinakita sa pagitan ng dalawang magkapatid, sino sila? Si Cain at si Abel. Okay? Nag-worship sila, sumamba sila. So, ang pagitan ng pag-o-offer ng kanilang mga tangkilik. Merong hindi tinanggap doon. May tinanggap, may hindi tinanggap. Kasi ina-assess ng langit kung alin doon ang tunay na worship. Yung isa tinanggap, yung isa nireject. Sapagkat nakita ng langit yung attitude. Okay? Worship is an attitude. At ang requirement ng langit, mga kapatid, patuloy nating inaaral para naman hindi tayo parang sumusuntok sa langit kung anong ginagawa natin, sumusuntok sa hangin kung anong ginagawa natin. Yung makatotohanan. The requirement in worship is worshiping in spirit and in truth. Listen very carefully. Kasi pag hindi tumpak ang worship, mga kapatid, baliwala. Baliwala siya. Sinasayang natin ang panahon. Sa impyerno din pala na tayo pupulutin. Kung hindi totoo ang
worship. So listen very carefully. Hindi po nagbibiro ang mensahe ng Panginoon. Faith comes from hearing and hearing the message. Ang faith, hindi inherent sa atin. Hindi yun. Asing pastor na may faith yan. Since na pinanganak siya, may faith yan. Wala pong ganun. Hindi po ang pananampalataya ay hindi inherent sa tao. Na may mas magaling na tao sa kanyang kapwa. Na yung isa ay pinanganak na may pananampalataya at yung isa ay wala. Hindi po ganun. Faith comes from hearing and hearing the truth. The message. Kung hindi mo narinig, wala kang faith. Sapagkat ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig. At itinuturo ng mensahe how we really worship God. At tinuturo ng mensahe na ang langit, tinitingnan ang attitude natin sa worship. Are we really worshiping God in spirit and in truth? Anong nakikita ng langit at anong nakikita sa atin ng tao? Masaya ba talaga tayo nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos? Or, we have a superficial worship. Yung worship na nakatuon lang sa ating sarili. Yung worship na, ngayon siguro hindi ako mag-worship. Laking problema ko eh. Matindi problema ko kaya ganyan lang ako. Pag may sumita sa atin, kapatid, parang ganyan, parang malungkot kaya yata kanina ng worship. Parang hindi ayos yung worship mo kanina, kapatid. Sino sabi sa'yo? Sino nakita mo ba yung nasa isip ko? Nakita mo ba yung nasa puso? Mag-worship ako But worship is an attitude, mga kapatid. At makikita talaga sa atin kung ano yung nilalaman ng ating puso at ng ating isipan. Amen? Lalabas at lalabas yun. At yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. That no matter, mga kapatid, whatever our circumstances is, gano'n katindihan, if you really understand who Jesus is and what He has done to you, ano man yung kinakaharap mo, maging si Esteban ka man, pinagpupukol ka man ng bato, tumatama man sa lahat ng katawan mo, mamamatay ka man. But nakikita ka ng madlang people at nakikita ng langit ang puso at isipan mo, nakangiti, nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Diyos with all your heart and spirit and in truth. That is worship. At yun ang makikita natin sa Biblia. We cannot afford, my dear brethren, to go to church na parang napipilitan tayo na worship na naman. I cannot afford. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. We cannot afford that kind of worship. Yung hindi makatotohanang worship. Kung gagamitin tayo ng Panginoon para ipakita sa madlang people kung sinong Diyos at kung paano siya sinasamba, we better elevate, mga kapatid, the kind of worship that God wants to see from us. Worship that is in truth and worship that is evident in our lives. Worship in truth. Worship in spirit. Worship that is evident in our lives. Okay? Mga kapatid, yun dapat. At walang ibang hinihiling ang Diyos kundi yun. Kapag di niya nakikita sa atin yun, walang nakakarating sa langit. Everything is superficial.
Okay, ba't natin pinag-uusapan? Because God calls us to a holy, righteous living. Tinawag tayo ng Diyos para sa wala. Yun ang pinag-aaralan natin. Call. Call for what? Tinawag para saan? Tinawag para makakitaan at maging evident ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit siya nagliligtas ng tao? Bakit kanya niligtas, kapatid? Para ano? Para magmukmukan? No. Hindi ka niligtas ng tao para magmukmuk. Walang ganon. Walang ganon nakasulat. Kaninong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kahinaan, ng pagdududa, ng pagkatakot, ng panlulumo? Kaya yung Espiritu yun. Walang nakasulat. Nakapangyarihan ng Diyos na ang magiging dulot nito ay panlulumo, pagkalugmok, pagkatakot, depression, anxiety. Walang nakasulat. Wala. Anong spirito ang meron tayo? Kapatid, boldness, strength, confidence, steadfastness, pagiging firm, matatag. Ano man ang kinakarap mo, walang sinabi ang Biblia, ang truth na, sige, pagka masyado nang mabigat, okay lang, sige. Pag masyado nang mabigat ang labanan, okay lang, sige, magmukmuka. Wala. Walang sinasabing gano'n, mga kapatid. Ang sinabi ng katotohanan, in this world, you will have troubles. Meron ka nun. Yun ang sinabi ng truth. Meron tayong troubles. At anong sabi ng Lord? Meron kang troubles. Pero tandaan mo, ha? Tatagan mo! Dahil napagtagumpayan ko na yan. Kaya walang panlulumo, mga kapatid. Wala dapat. Sa worship, hindi natin pwedeng dalhin ang panlulumo natin, ang pagdududa natin, ang mga bagay na negatibo, at yun ang ipapakita natin sa Panginoon. Lord, problema kasi ito, Lord. Ang bigat eh. Kaya ito lang ang pwede kong i-offer. 40% lang, Lord. 50%, 60, 70, 80, 90, 99. Lahat yun rejected. Ang tinatanggap sa langit ay 100%. Worship in spirit and in truth. We are called, mga kapatid, tinawag tayo para mangyari yun sa atin. Kasi pag nangyayari yun sa atin, sabi ni David, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Ang ibig sabihin nun, ano man ang nangyayari dito? Hindi man nangyayari ang mga gusto mo, pangarap mo, panaginip mo sa lupa, pero hindi yung pumapantay sa desire mo sa Diyos. Yung desire mo na makasama siya. Hindi pumapantay yun. Kaya kahit wala lang lahat ng yan, pero nag-uumigting yung relationship mo sa Panginoon, kapatid, mababanag ng langit. Makikita ng Lord that He really is desirable in your heart, in your mind. Kasi tatalikuran mong lahat para sa Kanya. Pero kung baliktad, tatalikuran mo ang Lord para sa mga momenteng kaligayahan. Kunwari mo worship mo ang Lord, sisigaw-sigaw ka. Uubusin mo ang lakas mo, pero hindi ka magiging faithful sa mga pangako mo sa Kanya. Rejected lahat yun. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth.
Rejected lahat yun. Kahit na ubusin mo ang boses mo, kahit ubusin mo ang lakas mo, sinabi ng Biblia, kahit patayin mo ang sarili mo. Sinabi ba ng Biblia? Oo, sinabi ng Biblia. Kahit patayin mo ang sarili mo, hindi yun makakasapat. Hindi yun ang hinihingi ng Lord. Hindi yung gusto mong patunayan sa lakas ng boses mo. Patunayan sa mga gesture mo or what. Hindi mo mapapatunayan sa Diyos. Ang hinahanap sa iyo ng Diyos, are you agreeing with Him? Nais niyang may patunayan sa iyo. Nais niyang sabihin sa iyong katotohanan. Naiintindihan mo ba yung katotohanan na yon? At nag-a-agree ka ba sa Kanya? At nagre-respond ba ang buhay mo doon sa katotohanan na yon? Sabi ng Panginoon, thousands of bulls, thousands of rams, patayin mo silang lahat, sunugin mo dyan. Hindi ko yan tatanggapin. Kung malayo naman ang puso mo talaga sa akin. Ano yung binibigay natin sa Lord? Ay sa Kanya yun. Kahit yung buhay mo, patayin mo, hindi naman sa iyo yun. Sa Kanya yun. Anong binigay mo sa Kanya? Wala tayong pwedeng patunayan sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, mag-agree tayo sa katotohanan ng sinasabi niya sa atin. Kung sino siya at anong ginawa niya para sa atin. At paano nangyari yun? Tinawag niya tayo. Paano niya tayo tinawag? By naming us as His own people before creation. Ito yung pinag-aralan natin, ni-recap ko lang para naman ma-launch natin yung susunod natin pag-aaralan. God calls us by naming us as His own people before creation. Number 2, regenerating our dead spirit within in due time. Yun yung sinasabi nating born-again experience. Let me be clear about the born-again experience, mga kapatid. Sino ba ang naboborn again sa atin? Yung Holy Spirit ba o yung Spirit na galing sa Diyos? Spirit of God. Ayan, para maging malinaw tayo, mga kapatid. Ang naborn again sa atin, hindi yung Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin kapag ka-born again spirit na tayo. Ang na-born again sa atin is yung spirit na namatay sa fall of man. Okay? Yung dead spirit. Hindi namamatay ang Holy Spirit. Anong namatay? Yung spirit na galing sa Diyos dahil sa pagtalikod ng tao sa panahon ni Adan at ni Eva. Yun ang na-born again. Okay? Susunod pag-aaralan natin, yung indwelling Holy Spirit, kailan yan? Kailan yan dumadating? Nasa pag-aaralan natin yun, nasa teksto yan. Okay? Para hindi magkakagulo-gulo yung theology natin na mayroong nagsasabing verse, ang Holy Spirit ay dumarating pag tinanggap na natin ang Panginoon. Mayroong nagsasabing gano'n. Okay? Pag-aaralan natin yun, at makikita natin na ang Holy Spirit ay hindi yung Spirit na nabuhay sa atin. Dead Spirit yon. Hindi namamatay ang Holy Spirit. Okay? Regenerating His dead Spirit within a man in due time. And then number 3, inviting us to live in His kingdom through the gospel. Number 4, enabling us to accept our new identity in Christ. Bagong nilalang ka na, kapatid. Hindi ka lumang nilalang. Lalong hindi ka pwedeng, dati, hindi ka naman babaero. Dati, in-accept mo si Lord. Aba, naging babaero ka? Hindi pwede. Dati nga, hindi ka babaero eh. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, abay naging babaero ka? Hindi pwede.
Dapat mas naging naging holy ka nung tinanggap mo si Jesus Christ. Kung totoong nasa iyo si Jesus Christ. Okay? Tinawag kang ganoon, kapatid. You are enabled. Ano enabled sa Tagalog? Binibigyan ka ng kakayanan na maging banal at matuwid. At para tanggapin mo yung iyong bagong identity. You are a new creation in Christ. Okay? Magbantayan tayo mga kapatid. Bantayan natin isa't isa. Palakasin natin ang isa't isa. And then teaching and inspiring us to pursue the life of righteousness and holiness. Kapag na-born again ka, okay, malalaman mo ang katotohanan. Kasi na-open na sa iyo ang katotohanan. Kasi kung hindi pa born again, kung wala ka pang born again experience, ibig sabihin wala kang reception. Hindi mo ma-receive. Kasi nananatili kang natural man. Kasi ang natural man, the man without the Spirit of God, receiveth not the things of God. Wala siyang ma-receive kasi wala nang spirit within him. So wala siyang matatanggap. Pag na-born again yung spirit na yon, buhay na yon, may reception na, natatanggap na the things of God. Hindi ka na natural man. You are a new creation now. Okay? At dahil natatanggap mong katotohanan, ito ang nagtuturo sa iyo at nag-i-inspire sa iyo, binibigyan kang inspirasyon na i-pursue. Ano ibig sabihin ng i-pursue? Natuntunin. Puntahan. Ang alin? Ang buhay na banal at matuwid. Hindi baliktad. Na nung ikaw ay tumanggap na, imbis na tuntunin mo ang kabanalan, ay pumunta ka sa kabila, tinuntun mo ang kabalustugan sa buhay. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ganun ang mga tinawag ng Panginoon. And then, after you are taught by the truth, pinapalaya ka nito ng katotohanan na iintindihan mo, dumadami ang wisdom mo, dumadami ang knowledge mo about God, who He is, what He has done. Nag-uumapaw yun. Darating ang panahon that you will be employed. Okay? Tapos ka na kasi mag-aral. Pag tapos ka na mag-aral, meron ka ng titulo, engineer ka na, meron ng tatawag sa'yo, oh, may hiring sa amin, kailangan namin ng mga aral, ng mga marunong, ng mga engineers. So, i-employ ka dahil punong-puno ka ng pagtuturo ng Diyos. Yun ang mga tinawag. Natuturuan ka ba, kapatid? O tamad na tamad kang magpaturo sa Diyos? Kailan ka i-employ ng Lord? Kailan ka gagamitin ng Lord kung walang wisdom, kung walang naituturo sa iyo? At bakit ka hindi natuturuan? Bakit wala kang nalalaman? Ano ang ibig sabihin nun, kapatid? Ang mga tinawag, you better believe this. Ang mga tinawag, hindi yan tatamarin. Ang mga tinawag, hindi siya tatamarin. Kasi may compatibility siya. Kasi nabuhay yung spirit niya, di ba? Nabuhay yung spirit niya. Therefore, kaya nang mangusap ng langit sa kanya. Spirit to spirit. Nung patay pang spirit, foolishness sa'yo, sabi ng the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness to him. Kahunghangan lang sa kanya kung wala siyang spirit. Turuan mo siya. Kahunghangan sa kanya yun. Hindi niya tatanggapin. I-reject niya. For they are foolishness to him. Yun yung natural man. Pero pagka na-born again ka, kapatid, nagkaroon ka ng ng enablement para ma-receive mo yung mga bagay sa langit at maunawaan mo. Magiging enabled ka, kapatid.
At magkakaroon ka ng compatibility. Hindi ka tatamarin. Para kang na-inlove. Kung babalikan mo yung panahon mo na na-inlove ka, kahit naharangin ka, kung baga nung panahon na-inlove ako, kahit na ganunin na ng ganunin ni Tatay Pedring yung gate, kasi alas 12 na ng gabi, estudyante ako. Kami naman, ayaw pa namin maghiwalay, kwentuhan pa. Ako nakatalikod ako sa gate, nandito si Sister May, siya nakakakita ng gate doon. Dahil ayaw pa namin magbitawan, dahil nandun yung compatible ng pagmamahalan, si Tatay Pedring pabalik-balik na doon sa gate, nakatingin kay Sister May, yung barrel ball ng gate, yung ginaganan tapos ilala. Tsh! Sinasabi niya sa akin ang kwento. Kami naman, ayaw na, walang tinatamad. Amen? Bakit? Pareho ng nararamdaman. Pag luluwas kami ng Manila, meron namang bullet train, meron namang Stella Maris, ang bullet, pupunta ng, pinagtatrabaho mo, sister, pumupunta ng MOA, 1 hour, yung Stella Maris, 45 minutes, hindi kami sasakay doon. Sasakay kami sa Nibin, kung natatandaan niyo. Bakit? 3 oras ang travel. Anong pinapatunayan natin dito? Kung compatible. If you have the Holy Spirit of God, and your spirit was regenerated by God, kapatid, I'm telling you the truth, may compatibility ka sa katotohanan. Pag kinakatamaran mo to, I'm sorry, kapatid. Kapag kinakatamaran mo ang fellowship, kinakatamaran mo yung pagdalo sa mga pagtitipon, kinakatamaran mo yung mga bagay patungkol sa Diyos, I'm sorry, umiyak ka sa Lord. Hanggang nandito ka tayo sa lupa, umiyak ka sa Lord. Lord, bakit ganito ako? Bakit mas gusto ko yung mga bagay na hindi patungkol sa iyo? Bakit ganito ako? So merong compatibility. Tinawag ka para maging gano'n, kapatid. Because God, one day, will employ you in the ministry of proclaiming the gospel. Para pagka nandun ka na, ikaw na nakatayo, alam mo ang sinasabi mo. Pag sinabing, ganito ang nai-inlove, ay kasi na-experience ka. So you can relate kung ano ibig sabihin. Ganito yung sumisinta, alam mo na-explain kasi na-experience mo. Naintindihan mo. Tinawag tayo ng Panginoon, ng Diyos, para sa ganon. Okay? To employ us in the ministry of proclaiming the gospel of Christ. And to join us, last, in partaking the suffering of Christ for the gospel. So yung process na yun, of election, how did God call us? Yung process na yun, mga kapatid, clearly teaches us that God calls His elected people to live a holy life, to live a righteous life. Kasi yun ang sinasabi sa verse 9 ng 2 Timothy chapter 1. God save us, sabi doon, save us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Tinawag ka sa purpose na yun. Okay? Now, the next question is, pag-aaralan natin yan. As an elect of God,
bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga hinirang ng Diyos, at ngayon tinatawag ka, what are we called to do? Ano naman ang gagawin natin? O, alam na natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon, na ituro na sa atin yung 7 points ng last Sunday. O, anong alam na natin, ang tanong naman, anong gagawin mo? Para saan ka tinawag? Anong gagawin mo? Kasi nagkakamali tayo minsan na maaaring ang nasa isip lang natin, yung pakinabang natin na binigyan ako ng grasya ng Lord para maligtas. Okay? So parang ligtas ka na. Wala kang iniisip na iba, kundi gusto mo lang ligtas ka. Pero gagawin mo lahat ng kabulustugang gusto mong gawin. Kasi ang gusto mo lang, ligtas ka. Yun lang ang gusto mo. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong mag-worship in spirit and in truth. Ayaw mo ng mga patakaran. Ayaw mo lahat yan. Basta, kung gusto ko mag-church, mag-church ako. Kung ayaw kong mag-church, hindi ako mag-church. Kung gusto kong mamasyal, mamamasyal ako. Kung ayaw kong dumalo sa pagtitipon, hindi ako dadalo. Kapatid, hindi gano'n. Walang nakasulat na gano'n. Ay, bakit? Hindi mo pwedeng mag-absent. Kailangan mo 100% ang attendance. Ano sa tingin niya, mga kapatid? Kailangan mo 100% ang attendance natin sa pananambahan? Ano sa tingin niya, mga kapatid? Kung haharap kayo sa Panginoon at tinanong ng Panginoon sa inyo, in your face, mata sa mata, tatanungin ng Panginoon, kailangan ba 100% ka sa attendance mo sa worship? Anong sasagot mo sa Panginoon? Yes, di ba? Kasi, paano kung ipamukha sa'yo ng Lord? Ibinigay ko ba sa'yo ang lahat? 100%? Binigay ba niya ang lahat? 100%? Hindi nga niya, hiningi yung yung buhay mo yung kamatayan mo Siya nga ang nagbigay nun. Anong hinihingi niya? 1 oras, 2 oras. Iyon lang ang hinihingi niya sa mga pagtitipon. O nasan ka? Nasan ka? Anong ginagawa mo? Tandaan mo, kapatid, ang buhay natin dito is practice, meron pa Training sa magiging buhay mo sa eternity. Okay? Yung eternity, yung eternal life natin, mga kapatid, 100%, anong gagawin natin? Worship. Meron bang Lord, day off naman, pagbira ng Lord. For all eternity worship, day off. Wala na ba akong kaligayahan, Lord? Lagi na lang mga ito worship for all eternity, hindi na matatapos. Day off naman. Sometimes you think like that. Parang, bakit? Wala na ba akong karapatang lumigaya? Na magpahinga? Na paminsan-minsan mag-absent sa worship? Saan mo kinuha yung ganong klaseng katwiran? Alam mo ganito, kapatid, pag nag-isip ka. Pag in love ka, kahit nasa bukid ka, kahit nasaan ka, kahit saan lugar ka, gusto mo lagi mong kasama. Ayaw mong mag-absent. Tama ba? Pag in love ka, ayaw mo ng mga oras na hindi mo siya kasama. Kasi in love ka eh. Gusto mo sa lahat ng panahon kasama mo siya. Pag hindi ka in love sa Lord, nangangawit ka. Amen? Ngawit ka pagka hindi ka in love sa Lord. Pero pag in love ka sa Lord, magtatapatan tayo, mga kapatid, kasi hindi tayo pwedeng magbiro-biroan lang. Tapos, impyerno naman pala. Ihanda natin ang ating mga sarili. Pag in love ka,
makikita mo ang ating Panginoon, ang ating Diyos na karapat dapat talagang sambahin. Nandun yung tunay mong pagbibigay ng papuri. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Makatotohanan ba yun, mga kapatid? Or, alalang, walang nababasa ang langit, superficial. Ang nababasa natin sa Revelation, kaya nagkakatagalan sila. Nag-iiyakan pa nga eh. Ang makikita natin yung mga sa Revelation, yung pagsamba, pagpupuri sa Lord, nag-iiyakan pa. Hindi matapos-tapos yung pagpupuri at pagsamba sa Lord. Bakit? Kasi naiintindihan ng mabuti na karapat dapat talaga sa ating Panginoon. Karapat dapat talaga siya. Kasi nakikilala natin siya at nauunawaan natin gaano kalaki ang grasyang tinanggap natin mula sa Kanya. So the next question, tinawag ka ng Panginoon, hinirang ka, anong gagawin mo? Ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Number one is to testify about our Lord. We are called to testify about our Lord Jesus by the power of God. Yun ang una mong gagawin, kapatid. Kasi tinuruan ka na nga niya, naunawaan mo na, anong gagawin mo? Sabihin mo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ipakita ng buhay mo ang kanyang kapangyarihan. Iyon ang pagkatawag mo. Nangyayari ba yun? Ginagawa ba natin yun? Are we testifying or nagpapatotoo ka ba? Patungkol sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan pinagkaloob niya sa iyo. Yun ang sinabi sa verse 8. Ang sabi sa verse 8, 1 Timothy chapter 1, verse 8. Pakilagay sa screen, middle. Yan ang sinabi sa verse 8. To testify about our Lord Jesus by the power of God. Andiyan na? Okay. If you have your Bible, yun yung verses natin, tinatulakay natin. Nandiyan na? Okay. Ayan. 2 Timothy pala, I'm sorry. 2 Timothy chapter 1, verse 8. Okay? Tinawag ka saan? So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, the Apostle Pablo, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel. Anong ginagamit mo para mag-testify ka, para magtagumpay ka? By the power of God. O, hindi yan ginagawa-gawa. Yung boldness mo, kapatid, yung boldness mo to speak, yung kakayanan mo na hindi ka mahiya, na ipatutungo ang Panginoon ang patungkol sa Panginoon Jesucristo, yung lahat ng yun, hindi mo ginagawa-gawa yun. You are operating
by the power of God if you are an elect of God. Listen very carefully. If you are an elect of God, kapatid, hindi ito mananatiling tikom. No. If you have the power of God, you have the Holy Spirit, your spirit has been reborn, pinanganak na muli at nalalaman mo ngayon ang katotohanan, itong mga lips, itong mga bibig na ito, hindi yan mananatiling tikom. Hindi po. Hindi magiging ganon because you will be employed by God and you will testify about our Lord Jesus Christ. By His power, not by your own ability, hindi dahil magaling ka, memorize mo, hindi po. But by His power, you will testify about Jesus. You will testify that you know Jesus. Kilala mo ang Panginoon Jesucristo. You will testify that you are saved by God through Jesus Christ. Alam mo ang istorya, naunawaan mo, at yun ang ibinabalita mo sa mga tao. Sino si Jesus? At ano ang ginawa niya para maligtas ka sa tiyak na kapahamakan? Nangyayari ba yon, kapatid? Kaya ba nating ipakilala si Jesus? Hindi ba tayo nahihiya? Nakakasunod ba tayo sa sinabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy? Sabi ni Paul, huwag kang mahihiya. So do not be ashamed to testify about our Lord Jesus. So yun ang unang pagkatawag natin, kapatid. We are called to testify. Nangyayari ba yan sa atin? And also, we are called to testify that we are being empowered, enabled, sanctified, conformed by God into a new creation or new life every day in our lives. Dapat nagte-testify tayo, hindi lang sa bibig, kundi sa nakikita sa atin ng tao. Alin? Siya ba? Sabi niya, mananampalataya siya, anak siya ng Diyos. Uy, bakit nakita kong lumabas sa ano? Uy, ba't nakita kong nandun sa inuman? Uy, ba't nakita kong nandun sa satungan? Uy, ba't nakita kong... Your life will testify. Okay? Kasi dakdak naman ang dakdak. Dakdak ng dakdak ko si Pastor Doy. Balasubas naman pala. Talk is cheap. Ibig sabihin nun, yung mga sinasabi mo, baliwala kung hindi nakikita sa buhay mo. Kakaintindihan tayo mga kapatid. Kung hindi naman nakikita sa buhay mo, daktak ka man ang dami mo sinasabi. Wala naman nakikitang nangyayari sa buhay mo. Kung man nakikita si Kristo sa buhay mo. Marami kang salita, kayabangan salita. Wala namang nakikita sa mga gawa. You're called to testify about your life being sanctified by God. Being empowered and enabled by God. Pag sinabi mo, kailangan maging masaya tayo mag-worship. Kailangan pag nag-worship tayo, all out. Ito na, worship na. Yung pastor nagsasalita, si Pastor Doy, worship na. Sabi ni Pastor Doy, masaya tayo. Nung worship na. Tagal naman. Di ba matatapos yan? Hindi makita sa akin yung sinasabi. You are called to testify, not only by your lips,
But by your life, anong nakikita sa iyo, kapatid? Kasi hindi papaniwalaan. Hindi papaniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi naman ito makapangyarihan sa ating buhay ng mga nagsasabi. Sino nga asahan mo na makakakitaan ng kapangyarihan ng Diyos? Yun bang mga Muslim? O yung mga ibang mga paniniwala na hindi naman si Kristo ang kanilang sinasamba? Sino? Sinong inaasahan ng Diyos para maging makatotohanan ang kanyang mabuting balita? Sinong inaasahan niya? Yung mga taong nagsasabing Christian, tagasunod ni Kristo. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay wala rin, bagsak din, sino pa? Sino pang magpapatotoo? Sino pang sinasabing tinawag para magpatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo? So yun yung una, tinawag ka, kapatid, for a purpose. After mong buhayin spiritually, after mong turuan, after mong i-enable ka, after mong magkaroon ka ng wisdom, tinawag ka para magpatotoo kay Kristo. Ginagawa mo ba yun, kapatid? Nangyayari ba yan sa buhay mo? Sinong pinapatotoo mo? At anong klaseng buhay meron ka? And number 2, our last point. We are called to suffer for the gospel by the power of God in verse 8. In verse 8. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, all of me, his prisoners. Rather, join with me in suffering. Suffering for what? For the gospel. Suffering for the gospel. As an elect of God, we are called to suffer for the gospel by the power of God. As it was the experience, mga kapatid, ng mga nauna sa atin. Nag-suffer ba sila? Opo. Ano sa Tagalog mag-suffer? Suffer. Magdusa, pero yung pagdurusa, sometimes associated with consequence. Magpakasakit. Yan. Magpakasakit. Magtiyaga, magpakasakit ka para sa gospel. Yun ang karanasan ng mga nauna sa atin. Kung aralin natin ang history, hindi naging madali para sa kanila. Pagkayaring ipako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng mga sumunod sa Kanya, 12 sila. 12. Napalitan si Judas Iscariot. Naging si Saint Paul. Si Paul. So 12 sila. Lahat sila, maliban kay Saint John the Beloved, na sumulat ng Book of John, and then yung Epistles of John, yung 1 John, 2 John, and then yung Revelation, maliban dun sa nag-iisa na yan, namatay siya sa katandaan because he was exiled in Patmos. Okay? Doon siya namatay sa katandaan. Pero lahat ng sumunod sa Panginoong Jesucristo ay nagpakasakit. They are all been martyred. Ano mga kinamatay nila? Pako sa krus, pugot ulo, nilagari. Yun ang kamatayan. Gusto ba? Katakot naman pala. Ganun pala ang mga kong. Mapalad tayo, mga kapatid. Wala na tayo sa panahon na gano'n. Yun sa kanila, napaka-special ng calling nila. At sabi dito, nag-suffer sila para sa gospel, na pagtagumpayan nila yan. Bakit? By the power of God. Kaya binabato si Esteban, binabato siya, namamatay siya, nakangiti, nangyayari sa kanya, by the power of God. Tinanggap ni Jesus ang kanyang kamatayan, at habang ginagawa niya yun, meron siyang kaligayahan. Bakit? By the power of God.
Nilalagari ang mga apostol ng Panginoon. Si Pedro, pinako siyang pabaliktad as per the history illustrated, narrated. Pero hindi nila dinidenounce sa kanilang mga pananampalataya. Nagtagumpay sila by the power of God. Ngayon, ano lang ang gagawin natin ngayon, mga kapatid? Ano lang? Lalagariin ka ba, Sister Aloan? Ano lang ang gagawin natin? Magpapatuto ka kung sino si Jesus at kung anong kanyang ginawa. Hindi ka man lalagariin. Ano lang ang nangyayari sa atin? Ano lang ang mga sufferings natin ngayon? Being a herald and a teacher of the truth. Ano yung mga kakaharapin natin? Number 1, persecutions. Ano yung persecutions? Pag naglalakad tayo, pag humahayo pa kayo, meron pa kayong ganda. Ayan, pag naglalakad, naranasan namin yan. Si Pastor Boyet, Baryong Guyan ba yun? Anong lugar yung pinupuntahan mo? Sibol. May dala siyang ganito. Ano yung makakasagupa niya? Oh! Makalumampas ka pa sa langit yan. Oh, ganun ang mga makakasagupa mo. Oh! Si Father! Kasi may dala ka Biblia. Wala ka pang ginagawa nun, naglalakad ka pa lang. May mga persecution. Kaya ang sabi, do not be ashamed. Bakit ka nagtatagumpay? Kasi naiintindihan mo kung anong ginagawa mo. By the power of God. Eh ngayon, wala na eh. Nagdadala kayo dito. Anong meron kayo? Sinasabi sa... O, di ba? Kasi hindi na halata kung Christian ka o hindi sa cellphone. Bumababa yung mga natin, mga suffering. Dati ang mga suffering, pag sinabi mo, kay Kristo ako, nagarit. Kay Kristo ako, beheaded. Kay Kristo ako, pako sa cross. Dati ganoon. Ngayon sa atin, ano na lang, persecution. Dati sa panahon namin, dala ng Bible, Father, baka lumagpas ka pa sa langit niyan, Father. Yan yung mga ano. Nung panahon nila, Sister kaming tatlo. Anong tawag doon? May tulay doon, may tulay. Sa itaas ng tulay, papasok ng Baryo Pag-ibig. Tatlo kami, pepray kami. Tatawanan yung mga lasing na. Dahil nakaganon kami, pinag-pray namin yung lugar, may mga Bible. Tatawanan sila doon. Anong tawag ng persecution sa Tagalog? Inaano? Hindi, kinukutya. Kinukutya ka. Do not be ashamed. Yun ang calling mo. Do not be ashamed. Mapalad ka. Mapalad ka. Pastor Doy, nung nagganyan ka, nagpray ka, walang dumampot ng bato, pinukul ka sa mukha, walang ganon. Hindi kagaya ng kay Esteban, na nung sinabi niyang siya ay kay Kristo, ay pinatay siya sa pamamagitan ng bato. Wala nang ganon. Napakagaan nung sa atin. Ang tanong, nakukonquer mo ba? Yung magaan na assignment, nakukonquer mo ba? O pag sinabi ng tao na, Father naman, banal-banalan na, di ano lang ako, napadaan lang ako. Sige Tapos uwi ka na dahil nahihiya ka na. Nakukonquer mo ba, kapatid? Mananagumpay tayo dahil tinawag tayo ng Diyos na gawin yon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. We will conquer persecutions. So do not be ashamed of your faith. Conquer persecution. We will conquer trials and temptations. Tinawag ka para magpakasakit na sa bawat darating na pagsubok sa buhay, ano man yung kinakaharap mo, you will always emerge victorious.
Every time na mangangailangan ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, you will emerge victorious. Ubus na ng pera mo, wala mang tangkilik, dami ng utang, hindi man maayos ang business mo, ano man ang nangyayari, hindi ka pwedeng pumunta sa altar ng Panginoon na sa'yo, sa'yo sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakil. Hindi ka pwedeng pumunta ng ganon. Amen? Pupunta ka ng buong puso mo. Dahil ikaw, 1 kilong bigas lang ang pasan mo. Si Jesus, pinisan niya lahat ng kaban ng bigas sa buong mundo. At meron siyang kaligayahan gawin. You will conquer trials. And you will even conquer temptations. Okay? Ang sabi ng Lord sa Korinto, walang pagsubok o tukso na ibinigay sa tao na hindi common sa lahat. At pag ibinigay sa iyo ng Panginoon, bibigyan ka rin yan ng kapangyarihan para malagpasan mo ang anumang temptation o pagsubok. Nakasulat ba? Nakasulat. Yun ang mangyayari sa mga elect. Ganon tayo. Kaya pag may dumating na temptation, kunwari, sabi-sabi ka ng katotohanan, may dumating na temptation. Pangalawang tingin, pangatlong tingin, nakuha na, hulog na, patay na. Magtatagumpay ka rin, temptation. Kasi yun ang sinabi. Kasi pag hindi ka nagtatagumpay, alin lang sa dalawa ang mali? Sinungaling ang salita o sinungaling ka na sinabi mong mananampalataya. Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang banal na kasulatan. Pag sinabi ng Lord na walang darating sa iyo na temptation na hindi mo mapagtatagumpayan kasi bibigyan ka niya ng kapangyarihan at hindi yung nangyayari sa iyo, kapatid, ikaw ang mali at hindi ang salita. Dahil ang salita, maliwanag siya. Sabi ng Panginoon, kapag nagsimula ako ng trabaho sa iyo, kayang-kaya ko na tapusin yan hanggang sa huling araw. Sinabi ba yun? He who began His good work in you is able to complete it until the last day. Until the day of the Lord. Pag nagsimula sa'yo, ba't hindi nangyayari? Baka walang nasisimulan sa'yo. So kung hindi na nangyayari, naririnig mo ngayon ang katotohanan, kapatid. Naririnig mo. At kung tinatamaan ka doon, lumapit ka sa Lord. Lord, maybe this is the time that you are giving me this grace. Naunawaan ko ngayon, Lord. Lord, here am I. Hindi ko kaya, Lord. But I heard your truth. Naririnig ko, Panginoon. At naiintindihan ko ngayon, Lord, I am agreeing with you now. Be my Lord. Be my Savior. Come into my life, Lord God. Indwell in me. Give me that grace, Lord God, so I could live. Makalakad ako. I could pursue the life of holiness and righteousness. Inaalam natin ang katotohanan, mga kapatid, para hindi tayo magsisisi bandang huli. Yun, akala mo, tinanggap ko ang Lord. Sa langit ako. Pagdating mo sa langit, doon ka. Bakit? Tinanggap mo ang Lord. Inaalam natin ang katotohanan. Okay? We want to hear the true gospel. Kung ano ang sinasabi ng katotohanan. We are called to suffer for the gospel.
to be victorious in persecution. So let us not be ashamed of our faith, to be victorious in trials and temptation, so we will be strong and steadfast in faith. And lastly, to be victorious over doubts and confusions. Okay, sinasabi mga kapatid sa verse 12. Verse 12. Last verse, and we will close with it. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang pinagtitiwalaan ko. And am convinced, persuaded, that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Kapatid, maliit ang utak natin, maliit ang pangunawa natin, darating talaga na parang may mga bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan, Lord. Ano itong nangyayari sa akin? Dumadating talaga yan. Lord, ba't ganitong nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan. Lord, bigyan mo naman ako ng katalinuhan. Bigyan mo naman ako ng wisdom. Bakit nangyayari sa akin to? Ano bang namimiss ko? Ano bang hindi ko nakikita dito sa pangyayari ito? Dumarating yon, kapatid. Pero dahil sa mga past experiences natin, at sa laki ng katotohanan pinakita na sa atin ng Panginoon, kung paano niya tayo niligtas, babalikan lang natin ang mga bagay na yon, babalikan natin ang mga katotohanan, at hihilingin natin sa Panginoon, Lord, huwag mong tulutang matabunan sa aking isipan. Huwag mong tulutang matabunan sa aking puso ang laki ng pakinabang na nakuha ko na sa iyo. Kung naibigay mo na ang lahat, Lord God, kung naibigay mo na ang the best, hindi mo na pinagkait ang the best sa akin. Kung nasa akin na ang the best, ang Panginoong Jesucristo, ang iyong nag-iisang anak, kung binigay mo na ito, Lord, yung liit ng kinakaharap ko ngayon, ay ipagkakatiwala ko pa rin sa iyo. If you have given the best thing, not thing, if you have given the best gift from God, how much more the lesser things of this life? Kung tinanggap mo na ang pinakadakila, kapatid, kayang ibigay sa iyo ang solusyon ng Lord sa mga humunti na mga pinagdaraanan mo sa buhay. We will conquer even doubts and confusions. So let us be convinced about God's work of salvation. And let us trust Him. All His accomplishments in our lives, all His experiences in our lives, hindi niya pinagkait. Naniligtas niya tayo, hindi lang sa kamatayan, hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga past problems natin, past persecutions, past trials and temptations. Marami tayong mababalikan, balikan natin silang lahat at makikita natin, hindi ka lang isang beses iniligtas ng Panginoon sa kahihiyan. Napakaraming beses niyang ginawa yun sa'yo. Kaya huwag kang magugulat at ipapatalo kung ano yung maraming karanasan na yun sa mga dumarating na kinakaharap mong problemang bago sa iyong buhay. Hindi matatapos yan. Pero habang napagtatagumpayan mo yan, kapatid, na idadagdag mo yan sa parada ng iyong tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag tapos ka na sa gera, awardan ka, you're general, major general, 5-star general, maraming nakasabit na experiences patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. So as an elect of God, we are called, number 1, to testify about our Lord Jesus Christ. Who Jesus is,
that you are saved by God through Jesus, that you are being sanctified daily through the Holy Spirit. And then you are called to suffer for the gospel by the power of God. Magpakasakit. Being a herald and a teacher of truth, you will face and will conquer persecutions, trials and temptations, and doubts and confusion. So, marami pa niyan mga kapatid. For now, pasalamatan natin at papurihan ang ating Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ama naming dakila, patuloy mong binubuhos ang inyo pong awa, ang habag, ang inyong grasya sa amin, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo po. Salamat po, aming Ama. Tunay nga nais naming magtaas ng papuri, parangal, pagsamba, sapagkat napapatunayan namin na patuloy kayo'y tapat sa inyo pong mga pangako. Hindi niyo po kami iniiwanan, hindi niyo po kami pinababayaan. Nandyan kayong palagi. You always come to rescue us for all these problems that we are facing, Lord God, for your glory. Lord, salamat. Pinapakialaman mo kami, patuloy mo kaming kinukulit sa iyong katotohanan. And therefore, Lord God, nananatili po kaming nakakaunawa. Nananatili kaming nagkakaroon ng tapang sa paninindigan patungkol sa aming pong pananampalataya sa iyo. Ama, ito po ang inyong pong iglesia. The Truth and Life Christian Church. Lord, kalingain mo po kami at patuloy na lingapin sa inyo pong mapagpalang kamay. Sa inyo po ang kapurihan. Sa inyo po ang lahat ng kapasalamatan at ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Itaas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God, whom all blessings come,
Praising all creatures here below. Praising above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. So Diyos po ang kaluwalhatian, sa atin po ang kaligayahan at kapayapaan mga kapatid. Magandang umaga po muli sa ating lahat.